Magandang araw! Ito nga pala yung mga kaganapan nung pumunta kami sa Morong Bataan. So, umaga pa lang po ito kaya pinadede ko muna ang aking anak bago kami lumarga. At dito nga pala sa Ranger na sasakyan ay dito namin nilagay lahat ng mga ang aming kagamitan dahil dun sa isa naming sasakyan na gagamitin na kulay itim is hindi po kasya at yung mga bag lang ang kasya namin. So, habang nandito kami sa daan is tinatanaw ko yung Mount Arayat. Napakaganda nga naman niya kahit sa malayuan. Alam niyo ba, noon pa gustong gusto ko nang akyatin yan kaso nawalan na nga ng time dahil nagbuntis ako, nanganak, at ngayon naman ay nag-aalaga ako ng 3 years old na bata. At ma-share ko na nga lang pala sa inyo mga mare, alam nyo ba, nung medyo maliit pa ang aking anak, wala pa siyang 1 taong gulang, ay medyo hassle sa amin ang magbiyahe at sumama sa mga kaganapang ganito. Kasi nga naman, kapag alis kami ng bahay, ay parang dala na rin namin ang buong kagamitan ng aming anak dahil nandun ang kanyang bottle steamer, yung mga bote niya, tapos yung gatas, tubig, diaper, mga ekstrang damit, kumot, tapos mga tuwalya niya, mga skincare niya. Kaya sobrang hirap sa amin magbiyahe kasi hindi lang isang bag ang kakailanganin mo kung hindi mga 3 or else isang malaking maleta, ganon. Kahit 1 day lang naman yung outing Pero nyo. dahil hilig nga namin ang sumama sa mga ganitong outing, ay kahit na sobrang dami naming bitbit at kung anong mga anik-anik ang aming dala, ay go pa rin kami. Hanggang ngayon naman is hindi pa rin nababawasan yung aming mga dala. Nabawas na lang is yung mga tubig at saka yung mga tsupon niya kasi malaki ng aming anak at kumakain na rin naman siya. So, unti na lang ang aming mga essential na dinadala, mga damit na lang. Ganon. At dahil bihira nga po kaming sumama sa mga ganitong outing, ay wala nga po pala kaming car seat. So talagang palitan lang kami ng aking partner sa pagkalong sa aming anak. Pagkatapos nun, ay nandito nga po pala kami sa may Total gasoline station para magpahinga at hintayin ang aming kasama dahil sila po ay nahuli at mag-grocery pa daw po ng aming mga kakainin sa pagdating doon sa beach. Pasensya na, bulol-bulol. Tapos yung anak ko, hindi niya mapigilang laruin itong cone, pero pinayagan naman po yan. Tapos nakarating na nga pala kami dito sa may Raysam Sweetwater Beach Resort. Dati na po pala kami pumunta dito last 2 years ago. Pero nung pumunta kami dito hindi pa ganito kaganda kasi ginagawa pa lang siya. Pero kahit na ginagawa pa lang noon itong resort na ito ay very accommodating po sila at sobrang babait ng staff. Tapos meron na rin nga po pala silang mini store, bilihan ng mga souvenir nila ng mga sombrero, t-shirt, mga swimsuit, ganyan. Pero hindi na kami pumasok dyan dahil may mga dala naman po kaming pangligo. At ito nga palang napili nilang cottage sa harap na mismo ng beach. Ang kinaganda dito guys is isang mahabang cottage na siya. Tapos may mahabang lamesa at saka 2 upuan na mahaba din. Kasyang-kasya kaming lahat. 11 kami and kasya kami. Tapos, yung ihawan nila nandito na rin mismo sa harap ng cottage. Dati kasi walang ihawan na ganyan. Tapos, meron lang area kung saan doon kayo mag-iihaw. Tapos, itong Karatig na beach nila guys, meron pala dyan bilihan ng isda kapag na-timingan nyo yung araw na punta nyo. Hindi ko lang sure kung anong araw na yun kasi nakalimutan ko na. Alam nyo guys, ang isda nila doon napakamura lang. At dahil nga ito ang pinakamabilis naming lulutuin ay ipiprito lang ito tapos na. And itong anak ko kumakain siya ng pakwan. Himala nga kasi nagustuhan niya at hindi yan mahilig sa mga prutas. Ang gusto lang niyang prutas ay saging, tapos mangga at saka apple. Yung 3 lang yun na ulit-ulit ang gusto niya. Tapos niyaya ko yung anak ko dito na pumunta sa may CR. Sabi ko magpapalit na kami ng damit para masimulan na namin ang pagligo habang hindi pa ganon katirik ang araw. At ayan, dito nga pala banda ang kanilang shower area. Nakabukod din ang panlalaki at pambabae katulad ng karamihang CR sa mga beach. Tapos, pagbalik namin sa cottage ay nag-ihaw na nga pala sila ng bangus dito para masimulan na namin kumain. Pero habang hindi pa luto yun, ay ito munang inatupag namin yung mga merienda, mga kutkuti na dala namin tsaka mga prutas. Huwag nga pala kayong mag-alala guys kung wala kayong dalang mga isda at saka karne. Kasi bago kayo pumasok dito sa mismong beach, doon sa may kanto sa kalsada kung saan papasok dito sa Raysam Beach Water Resort, ay meron mga nagbebenta na fresh na isda. Meron ding mga buhay. Tapos, doon naman sa Kalapit Isla, sa dulo nitong Raysam Sweetwater Beach Resort na ito, ay meron din pong mga nagbebenta doon ng isda kung saan mura lang din at magkano nyo lang siya mabibili. Depende kung gaano karami yung nagbebenta doon. Pero, mas maganda maaga para marami kayong maabutan kasi nung pumunta kami hapon na yun. And wala na, nagkaubusan na at saka naka-reserve at saka pang-deliver na daw yung mga nakuha nila. Anyway, balik tayo dito sa pagligo namin sa dagat.
Tuwang-tuwa ako dito sa partner ko kasi tuwing may pupuntahan kami na ganitong mga activity, outing, ay very hands-on talaga siya sa aming anak. Hindi ako nahihirapan na alagaan ng aming anak kasi nandyan siya tapos hinahayaan niya akong mag-enjoy kasi feeling niya yun yung tanging pahinga ko na sa pag-aalaga namin sa anak namin. Kaya siya talaga yung nag-aalaga, hindi siya yung makikijoin dyan, magpapakalasing, iinom, ganon. Tuwang-tuwa siya na binabanding niya yung anak niya. Parang moment nilang dalawang mag-ama yan. Kaya sa lahat ng mga tatay dyan, minsan tulungan nyo rin ang kanyang mga misis na alagaan ng inyong anak kasi hindi man nila sabihin or nakikita nyo man na kayang-kaya nila pero alam nyo, sa loob-loob nila, pagod na rin sila at ang kailangan nila ng kahalili sa pag-aalaga. So, yun lang. Bye! Salamat sa pagsama sa aming video na ito. Sana po, supportahan nyo pa rin ako sa mga susunod kong video. Salamat!